Chapter 8. Pero hindi ka ba nag-aalala sa bata? Tanong ni Aling Ednalyn. Nag-aalala naman mama, kaso makulit kasi siya. Ihatid ko naman sana ang bata kaso nakiusap siya na dala lang daw. Para may time siyang makabawi sa kanyang anak. Nakikiusap kasi siya sa akin na bigyan ko siya ng isang pagkakataon na maging ina sa anak namin. Kaya pinagbigyan ko siya ma, alang-alang sa bata. Mahabang paliwanag nito. Sige, ako na lang pupunta doon para makasigurado tayo na hindi mapapahamak ang bata. Salamat ma. Dali-daling umalis si Ednalyn, bit-bit ang ginawa niyang snacks para sa apo. Buti na lang at may sarili silang driver na tinalaga ni TJ. Sa loob ng bahay ni Rendel, sobra nang inis ni Elisa sa kanyang anak. Gusto niya tong sigawan ngunit nagpipigil lang siya sa pag-aalala na baka mas lalo tong lalayo ang loob sa kanya. Anak, lumabas ka na dyan. Halika dito sa sala. Sabi niya sa kanyang anak na nagtatago sa ilalim ng lamesa. No! I want Mommy Ali. I want Lola. Sagot ng bata. No, I want Mommy Ali. Paggagaya naman niya. Bahala ka nga dyan kung ayaw mo dito sa sala. Fine. Dyan ka. Singhal niya na mas dinig pa ang isang bata. Ang lahat ng iyon ay narinig ng kanyang sariling ina sapagkat nasa pintuan na ito. Galit agad ang bumungad kay Aling Ednalyn para sa kanyang anak. Hindi na siya kumatok dahil may susi naman siyang dala. Anong ginawa mo sa apo ko? Galit niyang asi kay Elisa. Napabalikwas naman siya ng bangon nang marinig ang boses ng ina. Mama, paano ka nakapasok? Gulat at pagtataka niyang tanong sa inang nakatayo sa bunganga ng pinto. Nasaan ang bata? Carla? Carla! Sabit niya sa apo. Lola? Tugon naman ito at nanatili sa ilalim ng lamesa. Ba't ka nandyan sa ilalim apo? Halika na, may dala akong snacks para sa'yo. Lumabas ang bata at agad yumakap sa kanya. Si Elisa naman ay halos hindi makatingin sa dalawa. Ang arte-arte naman itong bata na to. Pagmamaktol lang kanyang isip. Elisa, ang sarap naman ng buhay mo. Ikaw nasa sala at masarap na nakahiga samantalang ang anak mo pinababayaan mo sa ilalim ng lamesa. Ano bang magagawa ko ayaw niyang lumapit sa akin? Singhal niya sa ina. Yan bang ugali ng isang mabuting ina? Kung sa bagay, ina ka lang pala dahil ikaw ang nagluwal pero hindi ko nagpalaki. At akala ko ba gusto mo makabawi sa anak mo? Ay, paano naman kasi? Ang arte-arte ng batang yan. Di ko alam kung paano pinalaki ni TJ. Walang yaka. Galit na sumugod si Aling Ednalyn sa kanya at walang pasabing sinampal niya to. Sumusobra ka na mama ha? At takmang gaganti ito. Sige, iampas ko to sa'yo. At dinampot niya ang flower vase sa lamesa. Ano ba nangyari sa'yo, Elisa? Hindi ikaw yan. Dagdag pa nito. Hindi kumibo sa Elisa at nakaismid itong tumingin sa sariling ina. Halika apo doon tayo sa bahay ni Daddy TJ. At takmang lalabas sila. Ma, pwede bang hindi na makikialam sa amin? At saka patawarin mo na ako. Pabulyaw niyang sabi. Hindi madaling magpatawad sa ginawa mo, Elisa. Pero kung makikita ko na talaga nagbabago ka na, baka sakaling mapatawad pa kita. Grabe ka naman ma. Silang ka napatawad na ako, ikaw pa kaya na ina kita? Saan may nahugot ang kakapalan na mukha, Elisa? Walang gatol na tanong nito. Hindi nakakibuhos si Elisa at yumuko na lang ito. Dali-dali naman sinagot ni Aling Ednalyn ang tawag ni Alaysa sa kanya. Alaysa, nakauwi na ba kayo? Oo mama, nasan ka? Nandito ako sa bahay ni Rendel, pinuntahan ko si Carla. Nandyan pa ba ang kambal ko? Nagkita kayo? Oo anak. Mabuti naman kung ganun, may good news pala ako mama. Talaga, ano yan anak? Masayang tanong nito. Kambal na magiging apo mo mama. Oh talaga? Kambal? Halos hindi makapaniwalan nitong tugon. Opo mama, sabi pala ni TJ isama mo si Carla at si Arlisa dito tayo maghahapunan. Okay sige, sasabihin ko. Hanggang sa natapos ang kanilang pag-uusap at agad nakaramdam ng sobrang selos si Arlisa dahil sa closeness ang dalawa. Arlisa, sabi ng kapatid mo doon tayo maghapunan sa kanila. Ayaw ko. Agad ditong sagot at pasalampak itong umupo. Bakit? Basta ayaw ko. Sige,
pero ipapasama ko ang apo ko. Hindi, dito lang ang anak ko at kung magpakasaya kayo, di magpakasaya kayo. Pero dito lang ang anak ko. Matapang niyang sabi. Naririnig mo ba ang sarili mo, Arlisa? Baka nakakalimutan mo na si TJ at si Alyssa pa rin ang mga magulang ni Carla. Basta, hindi ako papayag. Napailing na lang si Aling Ednalyn at wala itong nagawa. Lola, bakit siya galit? Inosenteng tanong ng kanyang apo. Hindi siya galit apo, talagang ganyan lang siya magsalita. Bakit si Mami Ali? Hindi ganyan, Lola. I want Mami Ali. Halika apo, kain muna tayo ng snacks. Niluto ni Lola ang paborito mong pancake. Yay! Thank you, Lola! Masinig tungo sa kusina ang dalawa at humawak ang bata sa kamay ng kanyang lola. Hindi umalis si Aling Ednalyn at hinintay niya na dumating si Rendel. Dahil nag-aalala siya baka saktaan ni Arlisa ang anak. Alas 4 ay dumating si Rendel. Nabutin niya ang biyanan na kalaro ang anak sa labas ng bahay. Ma, bakit hindi pa nakabihis ang bata? Tanong ni Rendel at nagmano ito. Daddy, masayang salubong ng kanyang anak at yumakap sa kanyang hita. Ayaw papuntahin ng asawa mo. Ano? Nasaan ba siya? Nasa loob. Daddy, punta tayo sa house ni Mami Ali. Paglalambing ito sa kanya. Oo anak, tayo na. Tayo na sa labat, magpalit ka muna ng nice dress. At kinarga ni Rendel ang anak. Mama, papalitan ko lang ng damit si Carla. Sige Rendel, dito na lang ako maghihintay sa labas. Pagpasok niya sa loob ay naabutan niya si Arlisa na nakahiga sa sofa. Mahal! Dumating ka na pala. Dali-dali siyang tumayo upang salubungin sana ang nanghalikang asawa. Ngunit hindi ito pinapansin ni Rendel at tumiretso to sa itaas. Napahiya si Arlisa sa kanyang sarili at dahan-dahan tong sumunod sa itaas. Saan kayo pupunta? Kalmado niyang tanong. Hindi ba sinabi sa ni Mama na pupunta tayo sa bahay ni TJ? Balik tanong niya sa mahinahong boses. Sinabi naman. O bakit ayaw mo? Ayaw ko lang. Okay, dito ka lang at walang mamimilit sa'yo pero kami ng anak ko pupunta. Tumayo na to at muling kinarga ang anak. Rendel, sandali. Dito na lang kayo. Wala kang karapatan na kontrolin mo ang buhay namin ng anak ko. At wag mong sabihin na ikaw ang masusunod sa bahay na to. At pinandilatan niya ng mata si Arlisa. Sasama ako. Biglang habol niya sa asawa at kasalukuyan na tong nakababa ng hagdanan. Ayaw na lang sanang isama ni Rendel at ng kanyang biyanan sa Arlisa. Sapagkat nag-aalala ang mga ito na baka manggulo lang to sa bahay ni na TJ. Ngunit ayaw talaga magpapigil ito na mas pinairal ang kakapalan ng muka. Dumating sila sa bahay at nakahanda na ang maraming pagkain. Walang ni isa nakakaalam sa pasabog ni TJ. Kahit si Alyssa ay hindi nito ito alam. Ang handang iyon ay nilaan lang ni TJ para sa kanilang buong pamilya. Na makapasok sila sa sala, agad lumaki ang mga mata ni Doña Marites nang makita niya pagmumukha ni Arlisa. Gusto sana niya itong sagurin ngunit ang iniisip niya ay si Ednalyn. Kaya kinimkim na lang niya ang inis at galit para rito. Lola, I miss you! Masiglang sabi ng bata at patakbo tong tumungo sa kanya. I miss you too? Tugon nito at niyakap si Carla. Marites, pasensya ka na kung kasama si Arlisa. To be honest, ayaw ko sa kanya Ednalyn. Pero dahil sa iyo nagtitimpi ako sa galit. Salamat Marites. Lumabas ang mag-asawa mula sa kwarto at nakaalalay si TJ sa buntis. Mama, may good news ako. Panimula ni TJ sa kanyang ina. Pero si Ednalyn, alam na niya ang good news nila. Really, ano yan son? Excited itong malaman ng good news. Kambal na lalaki ang magiging anak namin ni Ali. Wow! Really? Oh my God, that's great! Congrats, Ann. Congrats, Ali. At inisa-isa niya ito sa pagyakap. Salamat, Mama. Masayang tugon naman ni Ali. Congrats sa inyong dalawa, TJ. Ali, nakangiting sabi ni Rendel. Salamat, Rendel. Ang lahat ay masaya maliban kay Arlisa sapagkat bahagya itong nagsiselos. Meron pa akong isang good news. Pahayag ni TJ sabay hawak niya sa kamay ni Ali. Kinabahan naman ako, TJ. Ano ba yan? Tanong ng buntis sa mahinang boses. Mama Ednalyn, my dearest Mama Marites, gusto ko pong magpaalam sa inyo na
Papakasalan ko si Alyssa sa simbahan. Aniya sabay tingin sa mga mata ng asawa. Go ahead, son. I will support both of you, sabi ni Doña Marites. Ibinigay kong aking basbas para sa inyong dalawa. Maluha-luha namang pahayag ni Aling Ednalyn. Will you be my wife, Alyssa? My forever wife? Madamdamin niyang tanong. Hindi napigilan ni Alyssa ang mapagluha dahil sa sobra-sobrang kanyang sayang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Yes. Yes, I do, TJ. Napayakap si Alyssa sa sobrang kaligayahan at patuloy pa rin to sa pagluha. Thank you, I love you so much. At maingat niya itong niyakap. I love you too, TJ. Ani at hinagod ang likod ng asawa. Lihim namang napaluha si Alyssa dahil nakaramdam to ng konting sakit at panghihinayang. Kung ikaw sanang pinili ko, siguro masagana pa ang buhay ko ngayon at hindi naghihirap. Bakit ka pa nabuhay, Alyssa? Sana namatay ka na lang. Bulong ng isip ni Alyssa. Ang kanyang lihim na pagluha ay napansin pala yun ni Rindel at hindi maiwasan na makaramdam siya ng kirot dahil sobrang niyang minahal ang asawa hanggang ngayon. Mahal pa rin niya ito. Subalit ang pagmamahal na iyon, may lamat na at mahirap nang maibalik ng buong buo. Hanggang sa magkaharap na sila sa pagkainan. Ang tingin ni Alyssa ay nasa kanyang kakambal at kay TJ. Hindi naman nakatiis si Rindel at tinadya kanya ang paa ng asawa na hindi man lang tutumingin sa mukha ni Alyssa. Natauhan naman ito at Timoko hanggang sa nagpaalam na si Rindel na uuwi na sila dahil may pasok pa siya kinabukasan. Doon ka sa likod. Utos si Rindel dahil kasalukuyan sanang uupo si Alyssa sa kanyang tabi. Bakit? Pagtatakang tanong niya ngunit hindi sumagot si Rindel. Anak, dito ka. Anyat sabay buhat sa anak na nasa likod at inilipat niya sa kanyang tabi. At agad sinuotan ng seatbelt. Sasakay ka ba o iiwan kita? Asik na tanong nito. Wala nagawa si Alyssa kung hindi umupo sa likuran. Na makarting sila sa bahay ay hindi pa rin pinapansin ni Rindel ang asawa. Ako na mag-aakit sa bata. Presenta niya. Wag na, ako na. Tugon ni Rindel. At iniwan niya to sa sala. Bago ko pala matulog, siguraduhin mo nakalak ang mga pinto. Pahabol ni Rindel. Rindel, pwede ba tayo mag-usap? Inaantok na ako at may trabaho pa bukas. Rindel, kahit sandali lang. Pangungulit niya. Ngunit parang wala tong narinig at tuloy-tuloy ito sa pag-akyat. Ilang linggo na kalipas ay unti-unti na ring lumalapit si Carla sa kanyang tunay na ina. Ngunit si Alyssa ay nakaramdam naman ng pagkabagot sa bahay. Dahil hindi man lang siya sinasama na Rindel kapag umaalis to at hindi rin siya pinapahawak ng pera. Mahal, baka naman pwedeng ipasyal mo ko kasama ang anak natin. Suwestyon na Alyssa sa asawang nakahiga sa sala. Alyssa, busy ako sa trabaho at wala akong oras sa ngayon. Dahil sa sagot ng asawa ay umiyak kuno si Alyssa at ang akala niya ay mauuto pa siya nito. Huwag mo akong dramahan, Alyssa, okay? Anong iniiyak-iyak mo? Sinasaktan ba kita o nasasaktan ka sa iyong nakita kanina? Kung hindi ka makontento sa pagtira mo dito, malaya kang umalis. Nakabukas palagi ang pinto sa iyong pag-alis. Seryosong sermon ni Rindel at pumasok to sa kanyang kwarto. Buwisit. Biglang pagmumura naman ni Alyssa nung makapasok ito sa kanyang kwarto at pasalampak na humiga. Hayop ka, Alyssa. Pasalanan mo ang lahat ng to. Kung hindi ka lang sana bumalik, hindi masisira ang aking mga plano. Kailangan ko mag-isip ng paraan upang masira ko ang pagsasama niyo. Ako sana ngayon ang nasa posisyon mo. Napansin ni Alyssa na magbabait-baitan ng sa ganun. Naisipan niya nun na ganun na makukuha niya ang loob ng kanyang kakambal. At madali na niya tong paikutin sa kanyang mga palad. Kahit kay Rindel, gagawin niya rin ang lahat upang maibalik ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Kinabukasan, maaga nagising si Alyssa upang maghanda ng almusal para sa kanyang asawa. Good morning, mahal. Salubong niya kay Rindel at papasok to sa kusina. Mabutit na isipan mong gumising ng maaga. May lakad ka ba? Kalmadong tanong ni Rindel at takma itong kukuha ng tasa. Ako na, mahal, maupo ka na lang. Dali-dali niyang hinilang upuan at pinaupo niyang asawa. Alam niya ang gustong timpla ni Rindel sa coffee kaya yun ang kanyang ginawa. Eto, mahal.
Nang maibigay niyang tasa ng kape, dali-dali naman siya nagsandok dahil nakapagluto na siya. Salamat, Rendell said. Mahal, pupunta ako mamaya sa bahay ni na Alisa at isasama ko si Carla. Bahagya na patingin si Rendell sa mga mata ng kanyang asawa at kinikilatis nito kung nagsasabi ba ito ng totoo. Daan naman na lang kami mamayang hapon doon ha. Anong gagawin mo doon? Seryosong tanong ni Rendell at nanatili siya nakatitig. Ipasyal ko lang ang anak mo doon para hindi makaramdam ng boring ang bata. Okay, sige. Dadaanan ko na lang kayo mamaya doon. Thank you, mahal. Biglang humalik si Alisa sa labi ng kanyang asawa at nagulat naman si Rendell. Tila may rabis naman ang laway nito na dumapos sa kanyang labi. Naginit ang kanyang buong katawan at natokso sa mga hita ng kanyang asawa. Tumayo siya at nilapitan ng asawa na kasalukuyan nagsasandok ng kanin. Napaungol agad si Alisa na biglang hawakan na Rendell ang kanyang dalawang nag-uumbukang dibdib. Nabitawan niya ang palayok at tumarap sa kanyang asawa. Dali-dali siyang kumapit sa liig at agad sinilang halikan labi ni Rendell. Tumugon nito at masalong uminit ang kanyang buong katawan. Lalo na nang ipasok ni Alisa ang kanyang kamay sa loob ng brief nito. Napaungol at napamura si Rendell. Walang tigil ang ulong nito sapagkat biglang bumaba ang katawan ni Alisa at humalik sa kanya. Naitukod na Rendell ang kanyang dalawang kamay sa lababo dahil ang lalabot ng kanyang mga tuhod sa sarap ng ginagawa ni Alisa. Nang hindi na niya matiis, ay agad binaba ang maikli nitong short. Binuhat niya to at pinaupo sa lamesa at inangkin ni Rendell si Alisa. Ayaw sana nitong i-deposit dahil nag-aalala siya na baka mabuntis ang asawa. I'm sorry, hindi lang ako nakapagpigil. Magbibihis na ako, sabi ni Rendell at lumabas ato at pumanik sa itaas. Napangiti naman si Alisa at pinulot ang kanyang panty at short sabay pasok niya sa loob ng banyo. I'm sorry too, Rendell, pero hindi pa ako handang mabuntis. Bulong niya habang patuloy ang pag-iring niya at nakaupo ito sa initoro. Nang makali si Rendell, tulog pa ang kanyang anak at hindi niya to ginising. Naghanda naman si Alisa sa kanyang sarili at kondisyon na kondisyon naman siya dahil ilang buwan rin itong hindi nakapag full charge. Gulat ang reaksyon ni Aling Ednalyn nang makita niya si Alisa sa labas ng gate at hawak-hawak nito ang kanyang anak. Mabutit na isipan mong pumasyal dito, sabi ni Ednalyn. Boring sa bahay at para naman makabanding ko at makilalang lubusan ng aking kakambal. Pero wala siya dito, nasa kumpanya. Anong ginagawa niya sa kumpanya? Tanong nito at kasalukuyan sila naglalakad papasok sa loob ng bahay. Nagtatrabaho kasama ang kanyang asawa? Hindi pa naman siya totoong asawa, fake wife pa rin siya ni TJ. Seryosong niyang tugon sa ina. At sa tingin mo, ikaw ang original wife, ganon? Sarkastikong tanong naman ng kanyang ina. Ano pa nga ba? Alisa, umayos ka. Walang ginawang masama ang kapatid mo sa'yo. At masaya ang pagsasama nila ni TJ kaya wag mong guluhin. Sila masaya. Pero ako, ginusto mo anong nangyari sa buhay mo ngayon. Hindi pa huli ang lahat para itama mo ang mga pagkakamali mo, anak. Ayusin mo ang buhay mo kasama ang asawa at anak mo. Payo ng ina at naaawa sa kanya. Hindi siya kumibot, umupo ito sa sofa. Kumain na ba kayo? Tanong ng kanyang ina. Tapos na. Wala sa isip nitong tugon dahil ang kanyang tingin ay umiikot sa buong sala. Apo, may gusto ka bang kainin? Yes po, Lola. Gusto ko po ng ice cream. Paglalambing nitong tugon. Okay, halika, punta tayo sa kusina. Naiwang mag-isa si Alisa sa sala at muling bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan nila ni TJ. TJ Cliff, promise to love and support you, Alisa, and live each day with kindness, understanding, truth, humor, and passion. With this ring, I, Wed. I, Arlisa Nova, promise to love and support you, TJ, and live each day with kindness, understanding, truth, humor, and passion with this ring. I, Wed. Now I will pronounce you husband and wife. You're so beautiful, baby. I love you, baby. I love you too. Ang laki pala ng kwarto mo, baby. Simulangin ay atin na to. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ang mga katulong. He said. Ayaw mo ba? Tanong ni TJ sa mahinang boses. Gusto. Ituloy mo na.
Samantala, baby, may problema ba sa probinsya? Tanong ni TJ habang magkasama ang dalawa sa kama. Wala naman baby, pero bakit nangangayayat ka? Parang wala kang eksaktong tulog. Ano kasi baby, ako ang nagbabantay kay mama sa ospital kaya ganito. Okay baby, I love you. I miss you so much. TJ says habang sabay yakap sa asawa habang nakatalikod to sa kanya. Baby, para ako nahihilo. May masakit ba sa iyo? Baby, hindi ka ba masaya na magkakabibi na tayo? Hindi. Sinabi ko naman sa'yo na ayaw ko pang mabuntis at gusto ko siyang ipalaglag. What? Are you crazy? Baby, malaking kasalanan yung pinagsasasabi mo. Ano bang problema mo ha? Kaya naman nating ibigay ang lahat ng gusto niya. I'm sorry, hindi pa kasi ako handa. Ay Lisa, I warning you. Kapag may gagawin kang hindi mabuti sa anak natin, talagang hindi kita mapapatawad. Banta ni TJ sa kanya. Alam mo Arlisa, hindi ko na gusto na ginagawa mo sa anak ko. Hindi porket buntis ka, pwede mo nang saktan palagi ang anak ko. Ilang buwan pa lang kayong kasal pero unti-unti nang lumalabas ang totoo mong kulay. Pahayag ni Mrs. Marites. So ano ngayon? Sisisihin mo ang anak mo dahil pinakasalan niya ako? Nagustuhan mo ba ang bago nating bahay, baby? Wika ni TJ. Oo, sobrang ganda, baby. Thank you sa bagong bahay natin, ha. Always welcome dahil dito tayo bubo ng isang malaking pamilya. Kanino kayo nakapangalan tong bahay natin, baby? Of course, sa'yo. Talaga? Ang swerte ko talaga sa'yo. Lahat-lahat ibibigay ko sa'yo, baby, dahil mahal na mahal kita. I'm sorry, TJ, pero si Rendel ang mahal ko't hindi ikaw. Bulong na Elisa habang maingat niyang pinasok sa bag ang kanyang mga damit at mga alahas. At kasalukuyang mahimbing ang tulog ni TJ. Anak, patawarin mo ako. Hindi kita pwedeng isama dahil ayaw ko malaman ng tunay mong ama ang tungkol sa'yo. Dito ka lang dahil ikaw ang magiging tagapagmana ni TJ. Balang araw ipagtatapat ko rin sa daddy Rendel mo ang tungkol sa'yo. Pero wag muna ngayon. Hinalika ni Elisa ang sanggol at saka tutuloy ang nilisan ng bahay. At muli na nung balik sa kanya ang kasalukuyan. Nagsisisi ako kung bakit alaysa pa ang ginamit ko nun. Nagsisisi ako kung bakit hindi pa kita pinili, TJ. Kung utak ko lang sanang sinunod ko, hindi sana ako naghihirap ngayon. Wika niya sa kanyang sarili at napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Arlisa? Sabit ng kanyang ina. Bakit mama? Gusto mo bang tawagan ko ang kakambal mo para dito sila mananghalian? Wag na. Iwan ko lang muna dito ang anak ko at may kukunin lang ako sa apartment. Okay, sige, pero bumalik ka agad ha. Okay. Umalis si Arlisa na hindi malang nagpaalam sa anak. Habang nakasakay siya sa taxi, nasagi ng kanyang mga mata ang malaking karatula na ang nakalagay ay casino. Manong pakinto mo nga dyan. Sabay turo niya sa tapat ng casino. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya sa loob, ngunit bigla siyang hinarang ng gwardya. Excuse me? Yes, tugon niya rito. Can you show me your money? Tanong nito sa kanya. Bakit? Magkano bang pwede? 100,000, tugon sa kanya. Nagpalingalinga siya at nakita naman niyang ATM machine. Nagtungo siya roon, subalit limitado lang ang nilabas ng ATM machine. Nakita niya sa harapan ng bangko at dali-dali siya lumabas at nag-withdraw rito ng 200,000 pesos. Makabalik siya agad niyang ipinakita ang pera sa gwardya. Doon kayo pumunta sa counter para magpalit ang iyong pera. First time niya pumasok sa casino kaya hindi pa niya alam kung anong gagawin sa loob. Inabot niya ang kanyang pera sa kahera at ang balik sa kanya ay casino poker chips na merong marka na 10,000, 5,000 and 1,000. Tumingin siya sa mga kababaihan na sumusugal at nakigaya na rin siya. Yes! Tuwang-tuwa si Arlisa sa una niyang panalo na 50,000. Muli siyang tumaya at nanalo na naman siya. Sa ikatlong taya niya ibinigsak agad nito ang poker chips na nagkakahalaga ng 100,000. Kumunod ng kanyang noo at pagsalubong ang dalawang kilay dahil natalo ito. Muli siyang tumaya at natalo na naman ito. Isang sugarol na babae nagpayo sa kanya na pwedeng umutang hanggang 2 milyon. Napangiti siya at nagtungo sa opisina at doon ay nag-loan siya ng kalahating milyon. Minala si Elisa at nilimas ang kalahating milyon. Nagpasya siyang umuwi at babalik na lang kinabukasan. Napadalas ang pagpunta niya sa kasino at masalo siyang minamalas.
Sa kagustuhan nitong makabawi at pabalik-balik na to sa opisina at hindi na niya namalayan umabot na pala ng 2 milyon ang kanyang naloan. I'm sorry Mrs. Cliff, hindi na kami pwedeng mag-release sa inyo dahil 2 million limit lamang kami. Anong manager ng casino? Lumabas si Arlisa na walang-wala at kahit ang wedding ring nila ni Rendel ay nadeposito rin. Tanging dala niya ay hanggang pamasahe pa uwi na lang. Tulala siya na sumakay sa taxi at nandun ang pangamba na baka hanapin ni Rendel ang kanyang singsing. Kinagabihan, napansin nga ni Rendel ang kanyang kamay at nasa hapagkainan silang tatlo na biglang hawakan ni Rendel ang kanyang kamay. Nasaan ang wedding ring mo? Seryosong tanong ni Rendel at nakatitig to sa kanyang mga mata. Hindi kagad nakapagsalita si Arlisa at agad itong kinabahan. Na-snatch kasama ang relo at cellphone at hikaw ko. Oh? Ngunit hindi kumbinsido si Rendel. Kailan pa? Kahapon lang. Asan ka ba kahapon? Akala ko ba nandun ka lang sa bahay ni na Ali? Nagsimula mag-usisa si Rendel. Pakiramdam niya may ginawa na naman itong kalokohan. Daddy, si Mami laging po siyang umaalis. Biglang sabat ni Carla. Napalingon si Arlisa sa kanyang anak at matulis sa tingin ng ipinukol niya rito. Anak, tapos ka na bang kumain? Tanong ni Rendel. Opo, Daddy. Pumasok ka muna sa kwarto mo, anak. Mag-usap lang kami ni Mami mo. Okay po, Daddy. Nang matanto ni Rendel na nasa loob ng kanyang anak ay sa kanya hinila si Arlisa. Dinala niya to sa kanyang kwarto. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang mga gamit mo? Nasnatch nga. Saan ka pumunta? Pagdudutan niyang tanong. Sa bahay ni na Alyssa. Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling ang anak mo? Hindi naman sa ganun, Rendel. Nagkataon lang na umuwi ako sa apartment.